Pakikwento nga po, ma'am, yung nangyari sa inyo ni Legaspi. From the start po ba? Hindi po, yung ano na lang po, Nung i-summarize nyo na lang po. Opo, Nung Monday po. nung Monday Yun na nga- lang po. Yun nga po, nangamusta po siya. Tapos po, yun po, nag-ano ako sa kanya, nag-text po ako daw. Kailangan ko yung tulong niya kasi nga po, nakakailangan din po ako kasi sa upa po ng bahay namin. So, tapos po nun, pinaligo niya na po ako, pinapunta niya na po ako dyan. Tapos, Sa motel? Apo. Tapos Okay. sabi ko mahirap po kasi sumahay. Tapos sabi niya po, maghintay ka lang, makakasakay ka din yan. Sabi niya. Tapos sabi ko po, sige magta-taxi na lang ako, sagot mo, sabi ko. Tapos sabi niya, sige, sabi ko dagdagan mo na lang yung 100 ko dito. Okay, Tapos ma'am, sisingit ako paminsan-minsan para mas mabilis maintindihan. Sige po. Kaya kayo magkikita ni Legaspi kasi ito ay tatay ng anak mo Opo. at humingi ka ng sustento. Opo. At ito ay nagbibigay ng sustento lamang may kondisyon na dapat ikaw ay makipagtalik muna sa kanya. Opo. Okay. So, dumating na doon sa point na nakita kayo sa motel, nag-check-in kayo, umabot hanggang madaling araw, and then all of a sudden, bigla na lang siya nag-disappear. Tama? Opo. At Opo. hindi niya ibinigay yung pangakong 1.5. Opo. Right? So, ang nangyari, Opo. mukha kayong hindi lang tanga, sorry mama for the word, mukha Opo. kayong kawawa, Opo. wala man lang iniwan na pamasahe, so pauwi, kayo po Opo. ay kinaawaan na lang ng isang gwardiya doon at yun po ang nagbigay ng Pamasahe ko po. yun. Okay. Yun po. Kung hindi dahil po doon sa kabaitan ng isang gwardiya doon sa Hindi motel, po ako makakauwi. hindi ka makakauwi. At nung Opo. tinatawagan po natin si Legaspi, nung araw na yon, nung magsumbong kayo nung una, ang sabi niya, hindi ko kilala yung babaeng yan. Ngayon ma'am, Opo. magkakilala na raw kayo. Ayun. Napatawa Diba kayo po? muna. Opo, sabi niya, Sinungaling po kasi. ayun, sabi niya, kilala ko yan. Kilalang kilala. Sobra pa sa kikilala. Ito na. Opo. Legaspi, magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon po. Okay, so, kilala niyo po itong si Catherine, ano? Apo, kilala ko po siya. Okay. Nag-check-in po kayo sa motel at pinangakuan Hindi po mo. kami nag-check-in po niyan. Hindi po kami nag-check-in yan. Hindi ka nag-check-in. Ano na po? Apo, ganito po nangyari po. Ganito po nangyari. Sige po, sir. Nung time po kasi na nag-text po siya sa akin, nangungulit po siya. Okay. Ulit siya, sabi niya, kumusta na, ganito ganyan, kung makapagbibigay ba ako ng ganito ganyan, sabi niya po ng ganon. Hmm. Ngayon po, nung time nung nag-text po siya sa akin nung Monday, sige, tatry ko makapagbigay, hintayin mo na lang yung text ko. Kumbaga, nung time na nandun po siya sa Santa Lucia, nung nasa Santa Lucia na po siya, sabi niya sa akin, nandito na ako. Sabi niya po sa akin ng ganon, o sige, hintayin mo lang ako dyan. Tapos nung nagdadrive po ako, nagbigay po ako sa kanya ng pera ng 600. Sabi ko, hintayin mo na lang ako dyan, hintayin mo yung text ko. Kung basta makakarating po ako. Tapos yun po, nagulat na lang po ako na yun nga, nagbigla na lang po siya nag-check-in. Nag-check-in siya mag-isa. Saan siya kumuha ng pera pang check-in, sir? Yung binigyan ko po siya ng 600 nung nagdadrive po ako. Okay. So, bigla siya nag-check-in. Tapos, nung Opo, yun ang hindi mag-check-in, ko po alam sa kanya na kung bakit na na nag-check-in naman po siya wala naman po ako sinasabi na mag-check-in po siya. paano niyo po inabot yung pera sa kanya, sir? Yung nag-drive po ako sa kanya, yung nagdadrive po ako, tapos inabutan ko po siya ng pera. Sabi ko, hintayin mo lang ako dyan sa labas. Ng ganun So po, ibig yung sabihin, pagbigay po sa kanya. magkaangkas po kayo. Hindi po. Bali, Nakaangkas po siya. nagdadrive po ako niyan, sir. Ano pa? Nagdadrive po ako ng sasakyan po. Kaya nga po, paano nga po, pasahero niyo siya. Pa? Paano niyo nga po inabot yung pera? Yun nga po, inabot ko po sa kanya, nung pag-abot ko po, Saan sabi po ko, siya noon at that time nung inabot mo yung pera? pagbalik ko. Saan niyo po banda inabot? Yung malapit po sa may Santa Lucia po, sa may bandang Sogo po siya. Nakita mo doon siya sa... Po, yun nga po, Santa Lucia. nag-usap po kami. Tapos sabi ko kasi, hintay lang na saglit kasi may lakad ako, nagdadrive nga po ako noon. Okay, sige. So, inabot mo sa kanya 600. Pa? Para saan po yung 600 na inabot mo sa kanya? Yun nga po, hindi ko nga, nagulat na lang nga po ako sa kanya kung bakit niya kailangan po gawin yan. Dahil na po sa, yung isa sinasabi niya, 3,000 na yung pambayad nga daw sa upa. Kaya nagugulat nga po ako sa kanya. Teka muna. So, yung 600, sir, para saan nga yun, sir, muna?
Yun po, paano po lang, pangkain niya lang po. Pagkain niya. Opo. Yung 600 po. Kaya nga po, pangkain niya. So, paano po yung sa bata? Paano po yung sa bata? Yun nga po, sabi ko sa kanya, pakiantay lang kasi nga, yun nga, try ko mangutang muna ng pera Mag-remedyo. para may bigay ko po sa kanya. Kaya lang po, yung time na po yun, yung cellphone ko po kasi, sira po. Kumbaga pang call and Alright. text na po siya. Sir, paano sir kung tatawagan po namin yung motel? Sir? Hello, sir? Sir, ba't bigla ka natahimik? Nawalang audio ni Sir Legaspi. Catherine, Po. ang sabi po ni Legaspi, kayo raw po ay binigyan niya ng 600 para, yun na yung kanyang suporta, sustento para sa inyo mag-ina. Sir, Pero i-check-in mo raw sa motel kaya nagulat siya. Sir Rapi, sinungaling po. Kahit tawagan niyo po yung hotel ngayon, alam po nila yung nangyari. Hindi po totoo yung sinasabi na walang nangyari. Binigyan niya ako 600. Sana po, Sir Rapi, umuwi na lang po ako. Kung ganun po yung nangyari na wala naman po akong aasahan. Sir Rapi, ano po mapapala ako? Kung magpapatul po ako, kung magsisinungalang din po ako. Right. Ma'am Catherine, ilang taon na po ulit yung baby niyo, madam? 14 years old po. 14, okay. Paano ba dapat ang suporta niya yung dating binibigyan niyang suporta? Alam niyo po, Sir Rapi, simula bata, iniwan niya na po yung bata sa akin. Hindi ko pa po nalalabas yung anak ko, Sir Rapi. Iniwan niya na kami. So hindi Tapos hindi pala regular po yung tulong niya o yung pagbigay niya sustento? Di Kung po, kailan na niya po gusto? once in the blue moon lang po talaga. Magbibigay siya, may kapalit. Hindi siya nagbibigay ng kusa na loob. Gusto niya, magbibigay siya, magkita kami, ganito sa ganito. Pero hindi po siya nagbibigay ng kusa. So pang ilang insidente na po yun, ma'am, na bago siya magbigay ng sustento para sa anak nyo, kinailangan pa niyang dalhin ka sa motel? Was that the first time o maraming beses na? Maraming beses na po. Okay. Ba't ho kayo pumapayag, ma'am? Karapatan nyo naman talaga magkaroon ng sustento para doon sa anak ninyo. Hindi naman po kasi siya magbibigay, sir, kung wala pong kapalit. Kailangan talaga palagi may kapalit. Hello, sir. Hello po, opo. Sir, Ganito pong gagawin namin, Sir Legaspi. Kami po ay magtatanong doon sa motel at I'm sure meron silang camera doon, CCTV. Now, paano sir pag tinanong namin ngayon at babigyan kami ng CCTV footage at magbibigay silang statement at sasabihin nilang, yes, nag-check-in yan si Catherine kasama si Legaspi. Hindi ko po alam kasi alam po sa kanya yan eh. Oh, wala pa sa atin, hindi mo na alam. Sir, sinungaling ka talagang tao ka. Nung una, hindi mo kilala si Catherine. Ngayon, kilala mo na si Catherine, pero hindi kayo nag-motel. Wala po sinabi. Sir Sabi naman. ko po sa kanya, sige, kung papasok ka po dyan, ikaw na lang bahala mo na dyan. Kasi yun nga, nagda-drive nga po ako noon. Sir, nag-motel kayo hindi? Kasi napakasimple lang sir. Tatawagan lang namin yung motel. Malalaman agad namin yung katotohanan. Nag-check-in kayong dalawa? Hindi. Yes or no? Hindi po. Sir, okay. Sinungaling ka kasi bigla ka napalingon sa malayo nung nagsabi ka hindi po. That's a sign of somebody lying. At tumatawa ka pa, sir. Sir, I'm not even gonna waste my time calling the motel. Pero Okay po. sa body language mo na lamang, sir, malata na nagsinungaling ka eh. Okay po, sige po. At saka, may pattern, sir Una, nung tawagan ka namin para kunin yung panig mo, a few days ago, sabi mo, hindi ko kilala yan. Ngayon, kilala mo na. Tapos ngayon, hindi ka... Tawag niya po kasi nung kakagising No, ko sir. lang po. No, sir. No. Sir, ito yung mangyayari kapag hindi ho kayo nakipag-ayos dito kay Ma'am Catherine, tutulungan po namin siyang magdemanda Balak naman po. laban sa iyo. At ikaw, sir, makukulong. Apo. Now, ulitin natin, sir. Okay? Take 2. Apo. Nagmotel kayo o hindi? Apo. Nagmotel kayo? Okay po. Okay. Tapos.
Sige po, opo. Oh. Sige po. Oh, ba't mo kasi siya iniwan? Okay po. Ba't mo siya iniwan? Hindi kasi po, talagang ano lang siya. Kasi nung time na nandun po ako, sabi ko, babalikan kita kasi kukuha ko ng pera. Oh. Yun po yung dahilan. Kaya sabi ko, nung time na po yun, hindi na po ako nakapagpairam ng pera. Kaya nga, so, nung hindi ka bumalik, nagmukhang kawawa to, paano kung wala mabait na guard doon at hindi siya pinahiram ng pera, hindi siya makakauwi ng bahay. Kawawa yung baby ninyo, yung anak nyo. Kasi, alam mo ba, sir, na... Hindi na po siya, matagal na po kami wala na yan kasi... Sir, maski na matagal na kayong wala, sir, maski na matagal na kayong wala, tinakasan mo siya, wala siyang pamasahe pa uwi, buti na lang meron mabait na gwardiya, binigyan siya ng pera. Kung hindi, na-stuck siya doon sa motel and God knows kung ano nang sana nangyari sa kanya. Lalo pa ngayon, pandemya. Wala po nangyari sa amin, wala po. Nagmotel lang kayo, wala nangyari sa inyo? Nag-usap lang kayo? Wala po, wala po. Anong ginawa niyo sa loob ng kwarto? Wala po kasi nag-aantay lang po sa kanya. Sabi ko, ano bang plano mo? Kasi ang tagal ko na rito. Catherine, wala raw nangyari sa inyo sa loob ng kwarto? Sinungaling po Ano, yan, sabi ko hindi sa po kanya- totoo. Napakasinungaling mo. Magsabi ka nga ng totoo. Bakit ba? Tama, nag-critical ka na. Totoo na po ang sinungaling mo kasi. Kahit kailan hindi ka nagsabi ng totoo sa amin. Kahit kailan hindi ka naging tao, naging tatay sa anak mo. Ano ba? Sinda ka kasi. Aminin mo kasi yung totoo. Ipapakulong kita. Tandaan mo yan. Makukulong ka. Wala akong awa sa'yo. Sa ginawa mo sa akin, wala kang awa. Walang away ko. Wala ako sa akin. Tignan mo ang ginagawa mo sa akin. Sinabihan kita, wala akong pera. Tandaan mo trabaho. Wala akong marangal trabaho. Tandaan mo yan. Sir, Gumawa ka ng kalokohan mo ngayon. sir, ikaw ang gumawa ng kalokohan. Dinala mo sa mundo itong bata. Tapos hindi mo susuportahan, gugutumin mo. Ikaw ang gumawa ng kabalastugan. Ang akin na po, ko po kayo, sir. Sir, pakinggan niyo po ako, sir. Ang akin lang po, matagal na po kami wala ng nanay niya. Simula po yung sinasabi niya po na magkalibin kami niyan, hindi po kami naging kalibin niyan, sir. Ang tagal na niyan, sir. Sir, regardless magkalibin, ma'am, makinig kayong dalawa. Regardless kung nagkalibin kayo o hindi, the fact na meron kang anak sa kanya, obligasyon mong suportahan yung bata. Ito, sandali lang, may babasahin ako mga text messages. Miss Catherine, sino itong ahahaha? Speaking of that, gutom na ako. Hehehe. And then may sumagot, ito nakahiga, nakahubad habang nag-aantay sa'yo. Sino po yon? Siya po. Sino yung nagsabing, speaking of that, gutom na ako? Ako po yun. Nagsususun na po kasi. Tapos itong isa, ito nakahiga, nakahubad habang nag-aantay sa'yo. Siya po yun. Okay. Okay, be. Pagpasok natin, kakainin ko agad yan. Gusto mo? Anlibog mo pala. Kalbo. Ano po yan? Oy, kalbo, malibog ka pala. Malibog ka pa sa aso. Ayun, tapos magsinungaling ka pa. O, kita mo? Napatawa ka, no? Nabuking kita eh. See? Hindi po, pet po gumagawa. Siya lang po ang gumagawa ng dahilan din yan, ganyan po, sir. Hindi. Yan sinabi pa nga, pagpasok mo, kakainin ko agad yan. Gusto mo? Dito, L na L ka. Oo nga po, pero nung tumawag po siya sa akin, sinasabi niya po sa akin ng ganyan. Sir, Kaya nireplyan mas ko lang po paniniwalaan ko po si Catherine sa mga sinasabi niya kasi ikaw, nakadalawang kasinungalingan ka na. Una, hindi mo siya kilala. And then, kilala mo na. And then, una, hindi ka nagmotel. And then, nagmotel ka na. May pattern na siya ng kasinungalingan mo, sir eh. Nung una po kasi, nung tumawag po kasi, kakagising ko lang po kasi noon, nung time na yun. Sir, Ako pa tao. Ikaw Apo. nga nakamusta dyan. ito, sabi ni Jico, nag-Bible study lang daw po kayo sa loob ng motel. Ayan, sabi ni Jico Baritogo. Oo naman, kahit ang tao talaga. Kahit kailan ka talaga, kaya ganyan nangyayari sa buhay mo. Magbago ka kasi. Sir, Huwag mo kasi ako idamay sa kalokohan mo, dinadamay mo ako sa kalokohan. Sir, sinong gumagawa ng kalokohan dito? Sorry, sir, ma'am, sandali lang, ma'am. Ididepensa kita dito, ma'am. Sinong gumagawa ng kalokohan kundi ikaw? Dadalhin-dalhin mo siya sa motel tapos iiwan mo.
Ba't mo kasi siya iniwan, sir? Tapos kinakailangan, bago mo bigyan ng pera, yung anak mo, gamitin mo muna itong girlfriend mo? Wala po sa katotohanan po. Catherine, ang gusto mo mangyari, Catherine? Makulong po yan. Makulong yan. Sinungaling yan. Oh, sige. Ididimanda natin to, Catherine. Opo, pakulong niyo po yan. Sige, tawagan mo ulit si Atty. Garrett para ipaliwanag sa iyo ng isang abogado kung ano yung kasalanan mo rito. Kasi at that time, Kasi, hindi ko alam kung napanood mo yung... Sir Tulfo, yung ang habang akin lang sumbong. po kasi dyan, bakit kailangan niya po sumigaw at ba't kailangan niya po umiyak? Hindi niya naman po kailangan dumaan sa mga ganyan. Oh, sige. Ba't kinailangan mo pa Sir, okay, sige. Ako muna tatanong. Yung tanong mo sa kanya, sasagutin ko, bakit kailangan mo pang magsinungaling? Ba't kinakailangan mo pang dalhin siya sa motel para... Sir, hindi, nagkaroon ka ng katapat dito eh. I can speak the language you understand. Bakit mo kasi unang-una dinala ang baby, ang bata sa mundong ito kung hindi mo pala kayo suportahan? One, bakit kinakailangan pandalhin siya sa motel para kumain na yung bata? Number two. Hindi naman po sa ganun. Number three, bakit mo kailangan magsinungaling? Yan yung ganti ko sa yan yung sagot ko sa mga katanungan mo. Ito, makinig ka. Attorney Garrett. Yes, sir. Ito yung si nag 1 2 3 sa motel. Yes, sir. I remember. Pakibanggit nga ulit yung kaso nito, si Sir Legaspi. Okay, sir. Kasi under our violence against women and children, no, baka ang akala kasi ni sir, wala silang formal relationship, kaya siya'y kawala na. However, based sa admissions niya, meron silang dating or sexual relationship, which is enough na para maging subject siya ng violence against women and children. So, ang tanong ngayon, ano nga ba ang kanyang nalabag dito? Under Section 5, letter I, if I remember correctly, causing mental or emotional anguish, public ridicule, or humiliation, yun pa lang, Sir Rafi, pwede ka nang makulong dun for 6 months. At yun ang eksaktong ginawa niya. Dahil nga, iniwan niya sa motel, kung saan sila nag-check-in, tapos na walang pera, tapos kailangan pang magresulta sa paghingi ng pera sa isang security guard nitong si Mrs. So grabe naman po yung public ridicule and humiliation na kanyang sinuffer. So wag iisipin ng ating respondent ngayon na wala siyang kasalanan. Yun. Tapos yung hindi pa pagsusuporta at kailangan makipagtalik muna bago magbigay suporta, yun, may kaso din yun. Meron rin po, sir, counted po yun sa economic violence dahil ginagamit na po yung sex as a prerequisite sa support na dapat naman talagang binibigay niya. Hindi naman po basta hindi sila kasal o wala nang suporta. Matatandaan ko nung mag-usap tayo noon at nagpaliwanag ka, tatlong pwede may kaso sa kanya, di ba? Yes, sir. Aside po dun sa public ridicule po, no, meron rin po tayo psychological violence dahil nakita ko po ngayon sa pagmamonitor ko na grabe yung epekto nito kay Mrs. Sir. So meron siyang psychological pati emotional violence kasama na yung public ridicule po. Mga ilang taon ulit to pag pinagsama-sama? Around 4 years, sir. Lahat-lahat, 4 years. Yes, sir. Tama po. Hindi naman pwedeng taas-taasan pa? Tatawad tayo sa korte. Sige. Well, Sir Rafi, based sa mga circumstances, baka makahanap tayo ibang dahilan para taasan. But as of now, kumpiyansa dapat ang ating complainant na may 4 years itong kaharap na pagkakakulong. Ano kaya yung illegal possession of lying tongue? Wala bang ganong kaso? Kung pwede lang pumpiskahin yung lying tongue, sir, dapat yung ginagawa na natin. Sige, salamat na Garrett. No Okay. problem, sir. Ma'am Catherine, gusto niyo na po magdemanda? Samahan po namin kayo? Makapag-file ng Opo. kaso laban sa kanya. Ako hong magpipinance ng inyo pong legal battle against this guy. Gusto ko po siya makulong, promise po. Gusto ko po talaga. Ayan, Sir Legaspi, bigyan kita ng pagkakataon, kausapin po si Madam. Sige po, bigyan kita ng 1 minute, 2 minutes. Sige po, kausapin mo po si Ma'am. Hello? Ayaw ko ito kausap. Wala akong kwenta. Hindi. Tutuloy ko. Ako lang, wala na akong magagawa. Nandiyan na eh. Wala akong kwenta. Pwede na pag-usapan yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pwede pag-usapan yan. Yun lang naman eh. Yun lang sa sustento ng bata, walang problema. Sige, pag nagtatrabaho ko, yung 50% ibibigay ko sa anak mo. Ganun lang naman kasimple yan. Hindi naman na kailangan palalain pa yan eh. Pinalala mo eh. Hindi naman din natupad eh. Tsaka isipin mo ganito. May relasyon ba tayo? Wala. Yan ang isipin mo. Hindi tayo nagkaroon. Tandaan mo yan. Nabuntis kita, yun. Ang tagal na nun. Sinisi mo pa siya, sir, dahil nabuntis mo siya? Pero hindi po, ito po kasi ito po, yung hindi ko po sigurado kung ako po talaga ang tunay na ama niyan. Aray ko. Nako, talagang
Sagad to the balls na itong mga estilo mo, sir, na bulok. Sir, style mo bulok. Totoo po yung sinasabi Ngayon, ko sir, po. dahil corner ka na, sir, dahil alam mong makakasuhan ka na, ang balik mo doon, ang balik mo kay Ma'am Catherine is, baka hindi ko pa baby yan. Sige, sir, pagbibigyan kita. Papa-DNA test namin. Yan bang gusto mo? Copy po. Now, bakit mo nasabi na hindi mo anak? Kasi po, nung time ng high school po ako, nagkaroon po kami niyan, nag-contact din po kami niyan. Tapos nung bago naghiwalay po kami, may bago po siya ulit na isa pang lalaki na nakasama niya sa bahay. Okay. Yun yung inaano ko po sa kanya. Sabi ko, hindi ko kasalanan niya. Kasi kung akin na yan, yung akin yung bata, kukunin ko yung bata sa'yo, aalagaan ko, papaaralin ko para makita mo kung gaano. Sige, sandali lang, sir, ha? Sandali lang, sir. Ma'am Catherine, totoo ba nung magkarelasyon kayo noon at that time na ikaw ay nabuntis niya, meron kang ibang lalaking kinakasama o boyfriend? Meron pong boyfriend nun kasi po siya po naman pong ng babae kasi po babaero po siya. Okay. Ma'am, willing ho ba kayo magpa-DNA test? Ako ho mag-sponsor. Opo, willing po ako talaga, sir. Sige, ganito. Ayan ha, Sir Legaspi, wala ka na masabi. Sige, magpapa-DNA test. Ipapa-DNA test kayo, ikaw at saka yung bata. Right? Now, pag lumitaw na ikaw ang tatay, no mercy, ididimanda ka. Okay sa'yo? Deal? Sir? Okay, good. Sige, ma'am. Opo. Agad-agad, ma'am, ipapa-DNA test namin kayo sa ECDNA. At paglabas po ng resulta na talagang siya yung tatay, diretso na po agad tayo sa korte. Magsasampa tayo ng kaso laban sa kanya. Okay? Opo. Sige. Ganun na lamang po, Sir Legaspi. Hintayin na lang po natin. Siguro after 1 week or 2 weeks at the most, malalaman po natin yung result. Sa akin, sir, kung ano po yung conclusion ko po para sa kanya. Kung sasakaling hindi po ako naging ang tunay na ama niya, ano pong ko po sa kanya. Pag hindi siya ang naging tunay na hindi ikaw ang tunay na ama ng bata, then hindi mo kailangan magsuporta. Okay po. Anong gusto mo, refund? Dinala mo naman siya sa motel. Ilang beses mo siya dinala sa motel? Hindi, Oh. nakinabang na rin naman po siya eh. Ano pa? Nakinabang na rin po siya sa pera ko po dati. Kaya wala na problema po sa akin. Sige po. O, quits na lang. Kapag halimbawa, hindi ikaw yung tatay ng bata, di quits. Pag ikaw yung tatay ng bata, then suporta. Pag hindi suporta, kulong ka. Or, Okay. diretso na kami sa korte. Okay? Okay po. Okay po. And then, ito, may request. Si John Jacinto. Wow, gwapong-gwapo sa sarili. Pwede po ba close up yan si Kuya? O, close up mo na direct si Kuya, sabi ni Mr. Jacinto. Oh, ayan. Inaasar ka pa, Mr. Jacinto. Oh. Haters ko, ganun na lang. Thank you. Sige, salamat po, Mr. Legaspi. Hintayin niyo po yung tawag namin sa wag niyo kaming tablahin pag sa scheduling po nung DNA testing. Okay, sir? Happy po. Magandang hapon po, sir.